So, another tutorial video na naman para sa ating ACAD support sa programming unit. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano magdagdag ng IoT feature sa ating mga project katulad sa Arduino. So, para ma-level up natin siya, dadagdagan natin ang IoT feature gamit ang isang platform na kung tawagin is Blink. So, dito, i-discuss muna natin kung ano ba yung tinatawag na IoT. So, IoT stands for Internet of Things, na basically ang sinasabi lang nito is yung capability natin ng mga devices natin tsaka electronic systems na mapag-connect natin or mapag-communicate natin sila through the internet means. So, gamit ang mga special na platforms, mas mapapadali natin yung pag-aano ng IoT. So, tulad nito ng Blink. So, kung may account na kayo, pwede na kayo mag-start free, pero kung wala pa, login lang kayo. Pwede naman gamitin ng Google Form dyan. So, dito sa Blink, wala pa tayong gawa, pero dito natin gag-create yung magsisilbing interface or para magiging windows ng ating IoT na i-allow tayo para makontrol yung mga functionalities sa mga Arduino projects natin. So, pagbago pa lang, punta tayo dito sa Developer Zone, tapos sa Templates. New template lang. Then, dito ine-aim ko na, kunwari, gusto natin na automatically magsara yung pinto or salamin sa bahay natin para tuwing gabi, madilim na, hindi na natin kailangan bumaba ng bahay or kaya lumabas ng kwarto. So, kung may electronic na mga servo motors, kunwari, so, pwede natin gamitin to. So, pangalan ko na lang is house security siguro. Okay, done na yan. Then, ito yung magiging interface. Then, kung makikita nyo dito is nandito yung template ID tsaka template name na dapat daw is nasa pinakataas ng firmware code natin. So, after nyan, una natin gawin is yung para sa data stream. Itong data stream na to, ito yung parang sisilbing variable ng interface natin. So, sila yung naghahawak ng mga values na kakailanganin natin para throughout dun sa natin, sa interface natin. So, ganyan sabi ko kanina, nagawa tayo para sa door. So, inisip ko door lock na lang. So, pag pinindot ng user, maglalak yung pinto. Then, pag pinindot niya ulit, so parang switch lang is mag-unlock naman yung pinto. So, nandito yung name ng pins, kung anong data type, tapos kung gusto nyo maglagay ng units, kung kailangan. So, pwede siya dito. Then, yung minimum tsaka maximum values na ibabato niya or kailangan i-receive ng data stream natin. So, pwede rin niya i-save yung history ng data. Then, ito na yung unang data stream natin. However, pag mga IoT, mga interface, parang ang lame na iisa lang yung data stream natin o yung variable natin. Kaya magdadagdag pa tayo ng another possibly virtual pin. Pero pwede rin kayong gumamit ng analog or digital pin sa mga projects. So dito, sa salamin naman siguro, ang naisip ko, since naka-switch na tayo sa pinto na press mo lang, maglalak na. And sa salamin naman, usually gusto na, hindi lang need na fully nakasara or nakabukas. Minsan gusto rin natin partially nakabukas lang or kalahati lang nakabukas. So dito, bala ko na bigyan natin ng capability si user na nabuksan yung bintana partially or kung gano-ano. So with that, i-adjust lang natin yung maximum value. Since ang bala ko dito sa project na to is naka-servo motor, so gamitin natin yung maximum na rotation na kayang gawin ni servo motor, which is 180 degrees. Tapos save nyo lang yung mga data stream natin. Yun. After save yung data stream, lipat naman tayo sa devices. Click nyo lang yan yung device. Yan. Tapos from template. Then, click nyo yung template na ginawa natin, house security. Then, ito na yung dashboard niya. So, wala pa siyang kalaman-laman. And, tatandaan nyo pala ito. Nilagay niyang mga values. Kakailanganin natin yan para sa code mamaya. Yan, template ID, template name, tsaka authentication token. So, ito, device info, timeline, yung mga past na niya. Then, i-edit na natin yan para makapaglagay tayo ng widgets. So, dito, marami tayong options sa paglalagay ng widgets.
Kaya sabi ko kanina, para sa door lock, ang bala ko is parang switch na lang. Para automatic nagsasara and bukas siya. Then click lang natin yung settings niya para makapaglagay tayo ng variable. So yung mga widgets na yan, para siyang front end lang ng code natin. And need niya ng actual na variable na magtatago ng information niya or kaya ng state. So dito, yung ginawa natin data stream na door lock, siya yung inassign natin para sa widget ng switch. Tapos pwede rin tayo maglagay ng on and off labels. Naisip ko pag naka-on is lock siya. And pag naka-off is open or unlock na lang. Unlock na lang siguro. Yan, hindi naman kailangan na kasi label lang yan. So, pwede rin natin siya ilipat sa left or right. And pwede rin natin itago yung label niya. So, save na lang natin. So, ayan na yun. Kung pindutin natin yan, magbabago yung state ng natin, door. Yung data stream sa door lock. So, ito naman, naglagay tayo ng slider para sa window nga natin. So, lagay lang natin yung window na B1, yung virtual pin niya. Then, pwede natin baguhin yung color. Nga pala yung niya rin is automatically natin nagbabago yung label niya based sa label ng data stream. And ayun, left right. Ayun, kaya na bahala ko sa ilalagay yan. Save nyo na lang ulit. Tapos, gandaan nyo na lang yung design dito. Kaya nang bahala dyan. Yan, pwede nyo habaan tong slide kasi importante yan. Especially, naka-range kasi yan, yung haba nung niya. So, mas maganda, mas mahaba para mas accurate yung or mas maraming nalalagay na or na pipihit na values. Then, save nyo na lang. And, ayun na yung natin. Yung interface natin. So, kung kailangan nyo buksan yung pinto, pipindutin nyo lang yan. And, ayan, yung para sa window. Kung ilang degrees yung gusto nyo bukas siya. So, i-adjust nyo lang yung slide na yan. So, ayun lang. After nyo ma-design ito, kakailanganin nyo yung itong sinasabing firmware configuration. Kakailanganin nyo yan dun sa code natin. Kailangan nyo isama yan para magawa natin yung, or ma-connect natin yung project natin dito sa, natin, sa ginawa nating template sa Blink. So, napakahalaga nun. So, dito naman tayo sa code natin sa IDE. So, kung maaalala nyo kanina, merong pinasave sa atin mula dun sa Blink natin. So, ang laman nun is yung name, tsaka ID ng template natin, tsaka yung authentication token na rin. So, ito yung need na mailagay natin sa code para, so kung gusto natin mag-access ng template sa Blink, ito yung mga information na need para mabigyan tayo ng access ni Blink. So, ilalagay natin siya sa code dito. Kahit i-paste na lang siguro natin. Then, after that is yung mga libraries. Wi-Fi client. Tsaka ito yung Blink Simple ESP32. Ito yung required na, ito yung library ng Blink na especially made para sa board natin, which is yung ESP32 na module. Nga pala, hindi okay dito yung Arduino Uno kasi kailangan dito sa project natin na meron siyang Wi-Fi module yung board natin, and si Arduino Uno is wala. Pero meron naman isang special na board si Arduino, which is yung Arduino Nano IoT. So may na rin siya, may built-in Wi-Fi module and Bluetooth module na rin siya sa loob ng ng board na yon. So magagamit din natin siya sa project na ito. Then ESP32 servo, ito naman yung specially made na library ni ESP32 na magagamit natin sa pagkocontrol ng servo. Ito, define Blink print serial para lang mapag-print sa serial monitor gamit yung Blink natin. Then dito sa Wi-Fi naman, dito ang mahalaga is yung nag-set tayo ng mga variables na para dun sa SSID tsaka password. So dito nyo ilalagay yung name tsaka yung password ng Wi-Fi nyo na dun ko connect yung natin, yung ESP32 natin. So, kailangan sa IoT is meron tayong magandang internet connection para makakonect siya sa cloud, which is yung Blink na natin. Then, ito naman yung mga
kung naaalala nyo, yung mga variables na sinet natin, yung virtual pin sa Blink, maalala nyo, isa yung switch, yung para sa door lock, tsaka yung slider para sa window. So, ito sila, yung B0, yun sa door lock, tsaka B1. So, itong switch virtual pin, yan yung magiging name niya throughout dun sa code natin. Then, ito naman, servo motor pin. So, yung servo pin na 27, tsaka pin 26, yan yung kung saan natin kinonect yung digital line or yung data line ng ano natin, servo motor. So, para sa project natin, gagamit tayo ng isang microcontroller na ESP32. Tapos, meron tayong dalawang servo motor na i-control. Isa doon is i-control gamit yung switch, yung virtual switch. Saka yung pangalawa is yung true slider virtual. So, dito naka-declare sila. Servo my servo. Ito yung unang servo motor natin. Then, servo my servo motor 2. So, yung servo na function na yan para i-declare lang na itong ano natin is yung name para sa mga servo motors natin. Dito naman yung blink light. Ito yung code natin for setting up ito yung code natin na ginagamit natin para ma-declare yung kung anong function yung gagawin ng controller natin sa servo. So, ang dapat nyo dyan is yung slider virtual pin. So, ang i-call nitong variable dun sa blink natin is yung nag-i-slide na na virtual pin. Then, natin siya, i-read natin siya as integer. Tapos, i-save natin yon sa slider value. Yung value nito, gaya nga nasabi ko, kung ano yung maging value dun sa slider na virtual pin natin, siya yung dapat maging rotation ng servo motor natin. Kaya yung value nitong slider value, which is yung value ng slider dun sa blink natin, is nilagay natin sa may servo.write. So, yung may servo.write, siya yung yung function nito, yung laman ng function, yung laman niyan, yung nasa loob na yan, yung slider value, siya yung magdi-dictate ng degrees in rotation ng servo motor natin. Tapos moving on naman, ito naman is yung para sa switch ng natin. Wait lang, nangyari. So parang na-double yata. Hindi. So ito naman yung blink right. Ito naman is para sa function ng isa pang servo natin na i-control lang naka-door lock o yung naka-switch lang. So, para sa switch, dahil 2-state lang naman sila, hindi katulad nito na analog siya kasi ini-slide natin yung value. So, dito sa switch naman, 2-state lang siya. So, ganun pa rin, i-read natin siya as integer. Tapos, lalagay natin sa variable na switch state. Ngayon, gagamit tayo ng if-else function lang para ma-determine kung naka 1 or naka 0 yung switch state natin or yung switch. So, pag 1, it means naka-on yung switch natin. Pag 0, naka-off yung switch natin. Kaya dito sa code natin, if 1 yung switch state, yung gagawin natin sa motor natin is naka-0 or parang naka-resting mode. Then, pag pinatay naman natin siya, so, hindi na siya 1, papasok siya dito sa else. Then, yung motor naman natin, mag-activate siya ng 180 degrees. So, tandaan nyo, sa servo motor pala, ang maximum niya is 0 to 180 degrees lang yung kaya niya. Kung gusto niya na full rotation, may mga stepper motor na para doon. So, yun yung dalawa. Ito yung para sa door lock na naka-switch lang. And ito yung para sa slider. Yung sa slider, i-slide mo yung values. Kung ano yung value, kung in-slide mo yung slider, mga 55 degrees. So, yung servo motor natin, 55 lang yung angle na iikutan niya. Pero dito sa switch natin, pag pinindot mo siya, nag-activate. So, full 180 degrees yung gagawin niya. Then, sa void setup naman, nandito ang ating baud rate. Mahalaga yan para sa communication. Then, nandito yung my servo.set period hertz. So, ito yung, kasi ang mga controller natin, para ma-control yung mga servo motor natin, gumagamit sila ng PWM signal. So, yung frequency ng PWM signal natin, dito natin siya sineset, in which dito nga nakalagay is, ang pinaka-standard na gamitin is 50 Hz na PWM signal. So, nakadepende yan sa specifications ng servo motor nyo. So, dito, mapapansin nyo pala, dalawang servo motor yung ginamit natin.
And sa code, paano natin malalaman kung alin sa dalawang servo motors na yun yung pagaganahin ni slider o kaya ng switch. So ito yung ginagamit natin. Yung may servo dot attach. So ang ginagawa niyan, parang kinaklasify niya kung sinong servo motor yung nakakonek sa servo pin na to. Itong servo pin is 27. So kung sino yung servo pin na nakakonek sa pin 27, ibig sabihin sa'yo may servo dot 1. Kung sino naman yung servo motor na data line is nakakonek sa LED pin, which is yung 26, so siya naman yung may servo 2. So para lang siya ma-classify or ma-identify natin kung sino yung unang servo at sino yung pangalawa. Then dito naman, ano lang to, parang user ano lang to. So gagawin nito is habang magko-connect yung Wi-Fi natin, pag in-upload na natin itong code dun sa sa Blink natin, is ipiprint niya yung connecting to, tapos yung name ng Wi-Fi natin. So magpiprint ito sa serial monitor, pero kung gusto nyo, pwede kayo maglagay ng LCD para dun siya i-print. Then after that, dito naman sa wifi.begin, so dito na tayo nagko-connect. Dito na, ito yung function na ginagamit natin para i-initialize yung controller natin, yung ESP32 na mag-connect sa Wi-Fi natin, na naka-indicate yung name ng Wi-Fi at yung password nito. So dito naglagay tayo na extra lang na habang nag-while or habang nagko-connect yung status natin, so pag mga while function, habang hindi nasasatisfy yung natin condition, tuloy-tuloy lang siya. So every 0.5 seconds, magpiprint tayo ng dot lang. So kung mamaya makikita natin, kung mabagal ang internet, makikita niya pag connecting pa lang siya, dot lang. Hanggang sa pag nag-connect na siya, ayun, mag-exit na siya dyan sa while loop na yan. Then ito na yung susunod niya. Ayun, naka-connect na siya sa Wi-Fi. So dahil sa while function, pag nag-connect na siya, mag-exit na siya dyan. Pag hindi, tuloy-tuloy lang tundan. So Wi-Fi connected, IP address, tapos yung IP address ng Wi-Fi natin. Tapos, ito initialize lang ng function yun. Ito yung mga nilagay natin dyan. Initialize lang ng Blink. So, after nyo mag-connect, i-initialize na natin yung mga natin. So, makikita nyo, Blink Authentication Token. So, dito siya ginagamit. So, ito yung kailangan ni Blink para bigyan ng access yung device natin dun sa ginawa natin platform online. Then, sa void loop naman, ilo-loop lang natin yung pag-run ng Blink. Para tuloy-tuloy lang siya. Hindi lang siya ito. So, yung Blink run na yan, ang nakapalog niya is yung buong ito. Simula dyan. So, yun lang. Punta naman tayo sa connection, sa hardware, sa testing natin. So, ito na yung setup ng device natin. So, simpleng project lang. Meron tayong isang controller dito na may Wi-Fi na. So, yan ay ESP32. Then, meron tayong dalawang servo motor dito. Yung VCC nila at ground is naka-common dun sa B-in, tsaka ground na rin ng ESP. Tapos yung data, nila, yung kulay yellow na is naka-connect dun sa pin 26 tsaka 27 na natin. Base na rin dun sa code. So, kompleto na yung hardware natin. I-upload na lang natin yung code natin dun sa So, hintayin na lang natin siya. So, naglagay nga rin pala tayo dito sa code ng mga serial printing na yan. So, pag successful yung connection nyo sa Wi-Fi, is dapat makikita natin sa serial monitor yung name tsaka SSID ng Wi-Fi natin. So, yan, okay na siya. Ayun, nag-connect siya with the IP address. So it means online na tong ESP natin. And dapat makita natin sa sa Blink na online na rin siya. So yan, kung makikita nyo, katabi ng house security is may nakatag na online. So it means connected na yung ESP natin dun sa website natin. And also, pag pinindot ko yung mga natin dito, yung mga widgets natin, yan door lock tsaka window, dapat may response tayo makukuha mula dito sa servo motors natin. So try natin. Pindutin ko muna tong door lock.
So yun, nakita nyo, ang bilis. Kagad siya, nag-rotate. So pindutin ko ulit. So yun, mabilis yung response time niya. Halos immediately is nag-aano siya. So usually ganyan talaga, lalo pag mabilis yung wifi nyo. Then try naman natin dito sa window. So yung sa slider. So, dapat pag in-slide ko to, yung ikot na ano natin is maging proportional siya. Yung rotation niya in degrees. So ayan, close sa 180. Pag sinagad natin yun, kung umikot siya ng sagad, then balik natin sa 0. So kung mapapansin nyo dito, kailangan nyo muna siyang i-release yung final value bago sumunod yung ano natin, servo motor natin. So ayun, okay na ang ating project na may IoT device. So servo motors lang. So imagine niyo na lang, ito is para sa door, tapos ito is para sa ano natin, sa window natin. So kahit naman sa mga thesis, yung mga mechanism doon, usually servo motors tsaka stepper motor lang nagpapagalaw. Lalo kung kailangan na control ng Arduino natin, na microcontroller natin. So ayun, kung maglalagay kayo ng IoT sa mga thesis nyo, ganun lang yung gagawin. Lalo kung may mga servo motor, so ayun lang, virtual pin lang yung gagawin nyo. Basta tandaan nyo, kailangan dito sa Blink, design nyo muna yung interface nya, tapos i-save nyo yung mga authentication token tsaka yung mga template name. Tapos yun yung mga kailangan, kasi yun yung ilalagay natin sa code para malaman ng ano natin, ng controller natin, kung aling template or aling device sa Blink yung nakakonect siya. And then kayo na bahala kung anong gagawin nyo dun sa mga virtual pin natin. Yan ang sabi ko kanina, yun yung mga variable natin na nagko-contain ng mga values. So marami pang pwedeng gawin dito. Pwede nating baliktarin yung project natin na magbabato ng data sa ano natin, sa IoT natin, tapos i-present natin siya dito. So ganoon, mga application din ng IoT. So ayun lang para sa servo motor control na naka-IoT. So thank you, and shout out na rin kay Pearl. Bye bye.